Welcome to Barangay Ginebra, Tony Bishop at Justin Brownlee. Kailan nga ba magbabalik as Ginebra Import ngayong Commissioner's Cup? Yan nga ang ilan sa mga alamin natin mga ka-idol. Isang malaking karangalan nga mga ka-idol ang dala matapos nating makuha ang gintong medalya after 60 years. Yan nga ay sa Asian Games na matagal na nating inaasam at sa wakas nga inakuha na rin mga ka-idol. Kung kaya't sinasabi nga mga ka-idol na ang Gilas players ay makaka-receive ang individual ng 1 million pesos. At para naman sa darating na season ng Commissioner's Cup, opisyal na nga mga ka-idol na magsisimula ito sa November 5 Sunday at sisimula ng laro ng Magnolia Hotshots kontra Tropang Giga. Bago pa man mga ka-idol magsimula ang Commissioner's Cup ay napakarami nang pagbabago ang nagaganap sa bawat team. Katulad na lamang ng TNT mga ka-idol kung saan makikitang tila bago rin ang uniform nila at sinasabi rin na itong si Mikey Williams mga ka-idol ay wala nga sa roster ng TNT. Dahil na rin mga ka-idol sa itong si Mikey Williams ay nagdidemand ng mas malaking sahod katulad pa rin nung dati. Nasabi nga sa ating source, Mikey Williams ready to do something else if TNT negotiations fail. Para naman sa SMB mga ka-idol, tila naging warm welcome naman bukod sa mga rookies itong si Jeron Teng na nakuha na nga nila mga ka-idol. Na matagal na din namang pangarap ni Jeron Teng na maging bahagi ng SMB katulad ng kanyang father. Habang itong si Chris Ross naman mga ka-idol ay opisyal na idiniklara bilang assistant coach ng coaching staff ng SMB. At nang maideklara nga mga ka-idol itong si Chris Ross bilang bagong assistant coach ng SMB, nag-comment naman itong si Miles Powell na sinabi na promise to put on SMB jersey once Chris Ross is the head coach. Para naman sa update ng Rain or Shine mga ka-idol na tila sinasabi nga mas pinalakas ang Rain or Shine sa ngayon, sinasabi din mga ka-idol na itong si James Shop ay magpapatuloy bilang player ng Rain or Shine at makakasama nga siya sa roster ngayong Commissioner's Cup. Nasa kabilang banda din naman mga ka-idol ay inihayag din ng coach ng Rain or Shine na si Coach Sheng Giao na maaaring mas madaling makuha nila ang kampyonato sa ngayon dahil sinabi nga niya, Ginebra, not having Justin Brownlee will be an advantage for the rest of the league. Para naman sa Phoenix Super LPG mga ka-idol, tila confident itong si Tyler Teo na mas magiging malakas ang team ng Phoenix Super LPG ngayong Commissioner's Cup at malaki din ang tsansa nilang makuha ang kampyonato dahil na rin sa mga malalakas na rookie na nakuha nila mga ka-idol. Para naman sa update ng Northport Batang Pier, tila makikitang malakas din naman ang kanilang roster mga ka-idol lalo pat marami nga silang Ginebra player. Sa kabilang banda rin naman ay tila may magbabalik na star player ng Northport Batang Pier at iyan nga itong si Robert Bolick matapos magpa-release sa team niya sa Japan mga ka-idol na sinasabi ng Northport Batang Pier Management. Northport confirms it is in negotiations with Bolick on PBA comeback. Para naman sa NLEX Road Warriors mga ka-idol, tila malakas din ang kanilang roster sa ngayon dahil nga nasa kanila ang isa sa mga malakas na NBA forward. Yan nga itong si Tomas Robinson mga ka-idol na sinasabing mas humanga din talaga sa mga player ng NLEX Road Warriors during the practice lalong-lalo na kay Don Trollano. At para naman sa Meralco Bolts mga ka-idol, kapansin-pansin nga na sa darating na Commissioner's Cup, hindi na si Coach Norman Black ang magiging head coach at ito nga itong si Coach Luigi Trillo. At sa update naman sa Magnolia Hotshots na sinasabi na isa sa pinakamalakas na team ngayong darating na Commissioner's Cup. Hindi pa man sigurado kung makakasama si Ian Sanggalang sa roster at itong si Calvin Abueva nga ay hindi rin makakasama sa opening mga ka-idol. Pero confident ang Magnolia Management na malaki nga ang pag-asa nilang makuha ngayon ang Commissioner's Cup. Nasabi nga sa ating source, Hotshots, no, they are due for PBA Championship. It's a championship or boost for confident Magnolia Hotshots. Na ayon nga sa ating nakalap na source mga ka-idol, Magnolia Chicken Templados Management is optimistic about the team chances in the coming 48 PBA season. That it wants nothing but a championship following an impressive off-season build-up. At para naman sa Blackwater Bossing, bilang bagong head coach ng Blackwater Bossing itong si Coach Jeff Carriazo, confident din ngayong Commissioner's Cup ang Blackwater Bossing dahil na rin sa mga malalakas na rookies na nakuha nila. At syempre kung mapapansin mga ka-idol na almost lahat ng star player ng Converge Fiverr Xers ay nasa Blackwater ngayon. At usapang Converge Fiverr Xers na sinasabi nga mga ka-idol, na tila naubos na nga ang star player ng Converge Fiverr Xers. Nakamakailan nga mga ka-idol itong si Amnesia ay pumirma na sa Barangay Ginebra at ito namang kanilang shooter na si Jeron Teng ay pumirma na sa SMB. At iilang player na nga lang mga ka-idol ang natitira sa Converge Fiverr Xers. Nasa kabilang banda din naman mga ka-idol ay may good news para sa Converge Fiverr Xers dahil ang dating player ng NLEX Road Warriors
na si McTalio ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon na makabalik bilang player sa PBA at dyan nga sa Converge Fiber Xers. At para naman sa tira firma, kung makikita natin tila malakas ngayon ang tira firma bukod sa bagong uniform mga ka-idol. Confident din ang tira firma na malaki nga ang tsansa nila na hindi na rin sila pahuhuli ngayong Commissioner's Cup. Lalo pangat hawak nila ang ilan sa mga malalakas na rookie, lalong-lalo na ang first round pick na si Stephen Holtz mga ka-idol. Nasabi nga, for a change, tira firma, mainstays, find reason to be optimistic. Nasabi din ng ilan sa mga star player ng tira firma, we have a good team this year, sabi yan Isaac Go. Everybody has gelled well. We have some new guys. I think the vibe of the team has been great. We had a couple of tune-ups to varying results but it's mostly positive. There's a lot of optimism with the team. Let's see what we can do. At syempre mga ka-idol ngayong Commissioner's Cup ay inaabangan din naman talaga ang list of imports lalo pat napakarami na namang NBA caliber ang kinuha ng iba't ibang team. Ngunit tila ang Barangay Ginebra lamang ang nahuli sa konfirmasyon kung sino nga ba talaga ang kanilang magiging import ngayong Commissioner's Cup. At malinaw na mga ka-idol na inihayag at tinuldukan na mga agam-agam na itong si Tony Bishop ang opisyal na magiging temporary import ng Barangay Ginebra. Na ayon nga sa ating source, Tony Bishop will be the Barangay Ginebra's interim import for the 2023 PBA Commissioner's Cup. Ginebra head coach Tim Cone confirmed their newest reinforcement on Friday evening in an interview with CNN Philippines. In the meantime, we have searched out of another import. We're bringing in Tony Bishop, the ex-Meralco import that we play against in the finals a couple of years ago. Dagpa ni Coach Tim Cone, he was a guy that we had such a tough time defending. He was a versatile, so level-headed. We couldn't get under his skin. So he's one of the first guy we thought about. Na kung titinan nga natin mga ka-idol ng kanilang performance level, tila hindi rin naman nagkakalayo ang performance nitong si Tony Bishop kay Justin Brownlee. Nasa kabilang banda mga ka-idol ay umaasa tayo na mapapangalagaan ni Tony Bishop ang titulo ng Barangay Ginebra bilang defending champion ng Commissioner's Cup. Pero sa kabilang banda mga ka-idol, tila may pag-asa pa rin naman itong si Justin Brownlee na makabalik. Na ayon niya sa ating source, unofficial pa lang itong mga ka-idol na according to some rumors, Justin Brownlee will not be punished by the officials. Sa pagpasok nga mga ka-idol ni Tony Bishop bilang bagong import ng Barangay Ginebra, malaki nga kaya ang magagawa nito para mapangalagaan ng titulo ng Barangay Ginebra? Tararapat din kaya na kung wala mang punishment itong si Justin Brownlee, magpahinga man lamang siya ng isang season mga ka-idol dahil alam din naman natin ang pagod at effort na ginagawa ni Justin Brownlee para sa bansa natin at gayon din naman para sa Barangay Ginebra. Na kung kayong tatanungin ko mga ka-idol, okay lang ba sa inyo na magpahinga muna itong si Justin Brownlee kahit wala siyang punishment at nang sa ganun nga ay makapagpahinga siya at makapag-prepare sa darating na FIBA World Cup at sa mga season pa ng Barangay Ginebra? Kung ano may nasagutan, suggestion, question, advice, just comment down below mga ka-idol at maraming salamat sa inyong panonood.